Sa loob lang ng isang linggo, 3 kaso ng pamamaril ang tinutukan ng Reporter's Notebook kung saan 4 na biktima ang dead on the spot. March 4, nakuhanan ng closed-circuit television o CCTV camera ang isang lalaki habang papasugod sa basketball court ng isang condominium sa Parañaque City. Maya-maya pa, walang habas niyang pinagbabaril ang mga naglalaro at nanonood sa basketball game. 2 lalaki ang sinubukang umiwas pero tinamaan sila ng bala. Kinabukasan, isa na namang insidente ng pamamaril ang nakuhanan ng CCTV sa isang tindahan sa Lucena City. Lubhang nakababahala naman itong CCTV footage mula sa isang dry goods store sa Lucena. Makikita kasi dito sa CCTV footage yung isang lalaki na nakatingin sa mga paninda ng tindahan. Maya-maya, may isa pang lalaki na papasok, very casual, tatayo sa likod nung isa pang lalaki. At di nagtagal ay bumunot ito ng baril at pinaputukan sa ulo yung isa pang lalaki. Mahal na Martin, anak ko na yan. Walang lang yan, papasaya sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Sa Giginto, Bulacan, dead on the spot din ang isang pulis matapos pagbabarilin sa gitna ng pagpupulong sa loob ng isang subdivision. Ano ang motibo sa pagpatay sa mga biktima? Sa datos ng Philippine National Police, mula August 2025 hanggang February 2026, mahigit 5,000 tao na ang naaresto dahil sa illegal possession of firearms. Mahigit 15,000 armas o baril naman ang nakumpiska ng otoridad dahil sa kawalan ng rehistro at permit. Doon po sa mga nangyayaring krimen are those loose firearms. Yan ang karamihan talaga, yung mga loose firearms. Ano ang ginagawa ng pamahalaan para protektahan ang mga mamamayan laban sa irresponsableng gun owners? At paano pipigilan ang paglaganap ng mga illegal na armas o loose firearms na nagagamit sa krimen? Tatlong buwan nang nakatira sa isang condominium sa Parañaque City ang 29 na taong gulang na si RJ Gonzalez. Tubong Laguna si RJ at nangangarap na maging isang artista. Kaya nang makakuha ng trabaho bilang online casino host sa Maynila, nagdesisyon si RJ na mangupahan sa condo. Mahilig din sa paglalaro ng basketball ang binata, pero ang hindi niya inakala, magiging mitsari nito ng kanyang kapahamakan. Sa CCTV footage na kuha noong March 4 sa isang basketball court sa loob ng isang condominium sa Parañaque City, makikitang naglalaro ng basketball ang isang grupo ng mga lalaki kabilang si RJ. Ilang saglit pa, isang lalaki ang lumapit kina RJ at sa isa pang lalaki at bigla na lang nagpaputok ng baril. Sinubukan pang tumakbo ni RJ at ng isa pang lalaki pero hindi na sila nakaiwas sa pamamaril ng suspect. Agad na bumulagta si RJ at ang isa pang biktima. Pero hindi pa nakontento ang gunman. Pinagbabaril din niya ang iba pang mga player habang nagsisipulasan palayo ng basketball court. Matapos ang pamamaril, agad na tumakas ang gunman. 2 ang kumpirmadong nasawi at 4 na biktima ang sugatan sa insidente. Ayon sa investigasyon ng Southern Police District, unang tinarget ng gunman si alias Edwin na dati na raw niyang kaalitan sa tinitirhang condominium. Base po sa ating paunang investigasyon, lumalabas po na maaaring personal grudge po yung motibo ng suspect dun po sa isa sa mga victim po. Ito pong si suspect ay kumakatok daw po sa unit nila ng mga 10 oras na po ng gabi. And yun po, nireport ito ng victim sa kanilang management and nagharap nga po sila doon at nagkaroon nga daw sila na hindi pagkakaintindihan.
Nadamay lang daw ang grupo ni na RJ sa pamamaril. Tama naman ng bala sa ulo ang ikinasawi ng dalawang biktima. Yung iba po doon, tinamaan po sa may bandang puwet, sa siko po, and sa kamay po, sa braso. Sinubukan naming makapanayam ang pamilya ng isa sa mga nasawing biktima na si Edwin, pero tumanggi sila para na rin daw sa kanilang proteksyon. Nahanap naman ng reporter's notebook ang pamilya ni RJ Gonzalez sa Laguna. Sa pahintulot ng kanyang pamilya, pinayagan kaming sumilip sa burol ni RJ. Nakapanayam namin ang nanay ni RJ pero hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Lubos po akong nagdadalamhati kami po ng aking pamilya sa pagkawala po ng aming pinakamamahal na si RJ. Isang mapagmahal na anak, kapatid at isang taong nagbigay ng saya at liwanag sa maraming tao, lalong-lalo na sa aming tahanan. Kwento pa ni Gina, hindi niya tunay na pangalan, bunso sa 3 magkakapatid si RJ at pursigido sa pangarap na maging artista. Pero hindi raw nila inasahan na habang malayo si RJ sa kanilang pamilya, ito ang sasapitin ng kanilang anak. Napakarami pang pangarap at plano sa buhay si RJ. Ang aking bunso, ang sakit ng kanyang pagkawala ay dadali ng aming pamilya habang buhay. Samantala, agad hinanap ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa mga biktima. Pero habang tinutugis ang gunman, nadiskubre na minsan na palang nasangkot ang suspect sa kasong may kinalaman din sa pamamaril. May outstanding warrant of arrest din laban sa suspect. Habang nagve-verify po tayo sa record nitong suspect is napag-alaman po natin na meron po pala tayong warrant for the crime of homicide po. Ang tanong, paanong hindi agad nahuli ng mga otoridad ang isang taong may warrant of arrest na at nagawa pang tumira sa isang condominium? Yung warrant of arrest kasi na nailabas is dated February 23. Base doon sa tracing natin na ginawa, yung warrant is na-upload by February 2024. And sinerve ng ating warrant officer dito sa Parañaque City Police Stations ng March 2024. Ang nakalagay kasi doon sa address ng warrant is walang specific address. Para naman sa isang security expert, there are lapses talaga. Kasi nga po nasunod yung sistema, hindi sana nangyari itong pamamaril po ng isang tao. Under the law kasi, kapag ang isang tao ay meron ng standing warrant of arrest, dapat na na-revoke na po yung kanyang LTAP o yung license to own and possess firearms, and dapat i-surrender na rin po niya yung kanyang mga registered firearm. hanggang nito lang March 6 sa isang hot pursuit operation, naaresto ang gunman sa isang condominium sa Moonwalk, Parañaque City. 6 na kilometro lang ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Inihain din sa suspect ang warrant of arrest para sa kasong homicide na una niyang kinasangkutan. Na-recover sa kanya ang 2 9mm na kalibre ng baril, 4 na magazine at mga bala. Agad siyang dinala sa Parañaque City Police. Sa pahintulot ng mga otoridad, pinayagan kaming makapanayam ang suspect. Pero humiling siyang itago ang kanyang mukha, ayon na rin daw sa payo ng kanyang abogado. Kasi doon sa tinitiran ko, sa taas ko, may bagong nakatira doon. Ngayon, parang nanggugulo sila, na nambubulahaw, maghapon magdamag, nagsisigaw. Sila daw kung ano sinasabi. Kasi for 1 year, sila huro nakikita ko doon eh. Familiar ko yung mukha nila. Inamin din niya ang ginawang pamamaril. Pero sa loob, na-provoke lang ako, kaya ko nagawa yun. Walang abogado ang naarestong suspect noong magbigay siya ng panayam sa amin. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo, 2 counts of murder at 4 counts of frustrated murder. Nananawagan din po kami sa mga kinauukulan na tiyakin na makakamtan ang hustisya ng aking anak. Ang sino mang may pananagutan sa pagkamatay ni RJ ay dapat managot sa batas. Isang araw matapos ang insidente sa Parañaque City,
isa na namang pamamaril ang nahagip din sa CCTV. Lubhang nakababahala naman itong CCTV footage mula sa isang dry goods store sa Lucena. Sa video, makikita si Jason Zuleta habang namimili ng damit sa loob ng tindahan sa Lucena City. Kasama niya noon ang isa pang lalaki. Maya-maya pa, umalis ang kasama ni Jason. Makalipas ang mahigit 1 minuto, muling bumalik ang lalaki at pumwesto sa likuran ni Jason. Makikitang may binunot mula sa kanyang likuran ng lalaki at bigla na lang pinaputukan ng baril sa ulo si Jason. Makikita rin sa video ang pagtakas ng gunman matapos ang pagbaril sa biktima. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara siyang dead on arrival. Sa pagsusuri ng Lucena City Police, tama ng baril sa likod ng ulo ang ikinamatay ni Jason. Sangayon po sa aming investigation ay premeditated. Talagang pinag-isipan niya po ng mabuti, pinagplanuhan. So dinala niya doon, after nang dinala doon niya isinagawa yung pamamaril. 4 na araw matapos ang pamamaril, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang pamilya ni Jason Zuleta. Ayon kay John Paul, kilala nila ang lalaking bumaril sa kanyang kapatid. Sila ho talaga yung magkasintahan. So itong kapatid ko ho, parang nagkakalabuan na din sila nito last month. Kaya parang nag-break na rin sila nitong mga January lang. Ang alam ko ho, 1 buwan na silang wala kasi nagkwento ho yan sa akin. Pero may communication pa ho sila through messenger. Kasi ayos naman daw po yung paghihiwalay nila eh. Ang suspect ang dating nobyo ni Jason na si Fata Esmal Faisal. Hindi na rin daw iba ang turing ng kanilang pamilya sa suspect. Kaya hindi raw nila lubos maisip na sasapitin ito ni Jason sa kamay ng dating kasintahan. Lagi ho nasa amin eh. Sa 1 taon at mahigit nilang pagsasama, ako yung laging kaano nila pag may birthday nga. So kahit kaming 3, nagbabanding kami kung saan. Kaya po sobrang nabigla ako na nagawa niya ho yun sa kapatid ko. Kwento pa ni John Paul, bago mangyari ang krimen, nagpaalam pa raw si Jason na kikitain si Fata. Dito napansin ko, sabi ko, bakit ang aga po? Sabi ko ng kapatid ko, may dadaanan lang ako. Sabi ko, sino? Si Pat. Sabi ko po, bakit? Nag-chat kami. O anong chat niyo? Kinukuha itong damit. Yun na pala ang huling beses na makikitang buhay ni John Paul, ang kapatid. Parang sinet up na ho siya, na parang gumawa lang ito si ex niya ng way para makipagkita dun sa kapatid ko. Sobrang sakit ko. Ako mahihirapan dyan. Araw-araw ko, tinatatagan ko lang ho. Para sa kapatid ko, mabigyan lang ng hustisya yung kapatid ko. Kasama ang Lucena City Police, pinuntahan namin ang pinangyarihan ng krimen. Dito po nila nakita na nakahandusay ang biktima. So agaran po kaming nagresponde para mabigyan ng lunas at dinala po namin sa ospital ang nasabing biktima. Sa patuloy naming pag-iikot sa crime scene, isang babae ang nagbigay ng panayam sa aming team. Siya pala ang kapatid ng suspect at ang may-ari ng tindahan. Humiling din siyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa kanya, matapos ang insidente, hindi na raw nagparamdam sa kanila si Fata at wala rin daw silang alam sa posibleng kinaroroonan ng kapatid. Sana man lang Fata ay magpakita ka sa amin. Harapin mo itong ginawa mong krimen. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ang suspect. Yung pong mga posibleng puntahan niya ay pinuntahan na po natin. Hindi pa po natin dinidiscount yung idea na nandito po sa Lucena. Ang nanay naman ni Jason patuloy na humihingi ng hustisya sa sinapit ng anak. Gusto ko po ay makulong po yung taong gumawa sa kanya. Pagbayaran po niya yung lahat. Mahaharap sa kasong murder ang suspect na si Fata. Kitang-kita po talaga sa CCTV na tinutukan niya, binaril niya. That alone is sufficient to conclude that there is a crime of murder. 3 araw matapos ang pamamaril sa Lucena City,
Isa pang gun-related crime ang nauwi rin sa pagkamatay ng biktima. March 8, habang nagpupulong ang mga residente para sa nalalapit na halalan ng Homeowners Association sa isang subdivision sa Giginto, Bulacan, makikitang bigla na lang nagpulasan ang mga residente. Pinagbabaril na pala noong mga sandaling yon ng isa sa mga tumatakbong presidente ng asosasyon. Sa CCTV footage, nakita pa kung paano nilapitan ng gunman ng biktima bago ito barilin ng patalikod. Mabilis na tumakas ang suspect. Dead on the spot ang biktima na isa palang pulis Bulacan. Kinilala siyang si Police Master Sergeant Jose de la Peña Uring, 50 taong gulang. Tama ng bala sa ulo ang ikinamatay ng biktima. Nakapanayam namin ang asawa ng biktima na si Hazel Uring. Nasaksihan pa raw niya kung paano binaril ang asawa. Hindi namin nakalain na gano'n ang mangyayari. Pagkayari po ng speech niya, nag-ikot po siya sa lahat ng bisita para magpasalamat at magpaalam po. Para sa kanya, isa ang nakikita nilang motibo sa pagpatay. March 14 yung election eh. Sa pagiging presidente ng homeowners. Kasi ang gusto nila, sila ang ma-elect. Eh, ito kasi one term na lang kasi yung mister ko. Medyo nagkaroon ng hindi magandang palitan ng salita, siraan. Nito lang March 11, sa isang press conference na isinagawa ng Malolos, Bulacan Police, iniharap ng mga otoridad ang dalawang suspect na nahuli gabi noong March 10. Dismiss PNP personnel na na-arrest natin to sa Obando. Patuloy pa rin daw ang investigasyon kung ano ang motibo sa pagpatay. In the interest of yung ating investigation process, hindi po muna natin ito masasabi. Gawa nga ng ating mga intelligence operatives ay nasa ground po. 3 baril naman ang na-recover sa mga inarestong suspect. Haharap naman sa kasong murder ang dalawang suspect. Hindi kami matutulog at hindi kami titigil. Pagbabayaran po nila ang ginawa nila sa aking asawa. Inalam din ng reporter's notebook kung rehistrado at lisensyado nga ba ang mga baril na ginamit sa magkakasunod na pamamaril na kumitil sa buhay ng mga biktima. Ayon sa PNP, matapos sumailalim sa ballistic examination ang mga na-recover na armas, napag-alamang rehistrado ang baril na ginamit sa pamamaril kay RJ at sa isa pang biktima sa Parañaque City. Base po sa ating verification, meron pong nakaristong baril sa ating suspect. Meron po itong lisensya pero ongoing verification pa po ito tayo sa FEO kung meron pa po bang ibang mga naka-rehistro po sa kanyang pangalan. Sa isinagawang verification naman ng Lucena City Police sa baril na ginamit sa pagpatay kay Jason, 9mm pistol. Nag-records check na po tayo. Wala pong lisensyadong baril itong suspect. Wala din pong records yung slug na nakuha po sa victim. Loose firearms, kumbaga. Patuloy naman ang investigasyon ng Giginto Police para matukoy kung rehistrado ba ang baril na ginamit naman sa pagpatay kay Police Master Sergeant Jose de la Peña Uring. Ongoing po yung verification natin sa FEO po para malaman natin kung kanino nakapangalan ng mga baril na nakuha natin sa suspect. Sa datos ng Philippine National Police, mula August 2025 hanggang February 2026, mahigit 5,000 tao na ang naaresto dahil sa illegal possession of firearms. Mahigit 15,000 armas o baril naman ang nakumpiska ng otoridad dahil sa kawalan ng rehistro at permit. Susunod, paano nga ba mapoprotektahan ang mga mamamayan laban sa irresponsableng gun owners at ang paggamit ng loose firearms? Paano nga
nga ba mapoprotektahan ang mga mamamayan laban sa irresponsableng gun owners at ang paggamit ng loose firearms? Bakit meron tayong mga gun owners with the unregistered firearms? Marami tayong ina-account pa na mga unregistered firearms or yung mga lost firearms, homemade na baril, smuggled. We are coordinating actually to all the law enforcement agencies kung paano natin makontrol itong proliferation ng mga illegal firearms. Saan nanggagaling ho yung smuggled? Nanggagaling outside the country na hindi dumadaan sa Bureau of Customs o mga sa proper documentation. So, bakit po ang hirap tuldukan ng loose firearms? When we say loose firearms kasi, everything na wala doon sa registered firearms or na-renew na firearms, lahat yan considered na loose firearms. We are conducting uplan katok to remind them na yung lisensya mo expired, you need to renew. Yan ang isang paraan na pag-a-account namin sa loose firearms. Paalala rin ng PNP, mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang sino mang mapapatunayang may hawak o nagmamay-ari ng mga iligal o hindi rehistradong baril at maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon. Ito yung mga requirements na kailangan mong isumite sa PNP para makapag-apply ka para sa lisensya ng iyong baril. Tapos, iba pa yan, mas umiksi na pagka-renewal na ng lisensya ang i-apply. Lahat po ng client natin, ma'am, pag mag-apply ng LTOP is mag-undergo ng neuropsychiatric examination and drug testing examination. Meron din dito yan? Yes, ma'am, meron din po, ma'am. How strict is it? Very strict po, ma'am. Talaga kung ano po yung magiging recommendation nila, kung ano kakalabasan, yun po ang kasabihin nila. Ayon na rin sa datos, papataas ang bilang ng mga krimeng may kinalaman sa paggamit ng baril, lisensyado man o hindi. Kaya't hanggat hindi natutugunan ang lumalalang problema sa mga iligal na armas, pati na rin ang mga irresponsableng gun owners, patuloy na malalagay sa panganib ang mamamayan. Lalo pat sa isang kalabit, buhay ang pwedeng maging kapalit. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.